Leyte 4th District Representative Congressman Richard Gomez mas lalong hinangaan ng taong bayan matapos nitong tahasang manindigan at patuloy na naniniwala sa leadership ng mga Duterte. Sa isinagawang media interview ni Congressman Richard Gomez kamakailan lamang, tila sinampal nito ng katotohanan at binulabog ang gobyernong Ngagba. Kahit na napabalita na di umano'y kinasuhan at tinanggalan pa ito ng budget ay hindi pa rin nagpatinag. Matapang na nanindigan pa rin sa tama at katotohanan. Ayan, Mr. President, makinig ka. Makinig ka kay Goma. May mensahe siya sa iyo. What I want is, number one is, I'm calling on President BBM Boom. and the Philippine National Police to strengthen the peace and order program in our district, Tama. no, and to continue our fight against illegal drugs, especially now. Especially now. Yan ang hiningi ko sa Presidente at saka sa PNP. Hindi tayo pwede magmaluwag, hindi Tama. natin pwede pabayaan, Tama. hindi natin pwede sabihin basta-basta. Tama. We will continue, we will strengthen it, and we will really fight. Mr. President, PNP, nare-remind po kayo ni Goma. Di ba, huwag daw masyadong maluwag. Especially now! Yun yung sabi niya, especially now. Kasi grabe talaga katlamat ngayon, sa totoo lang. Di ba? Kaya for me, saludo talaga kay Goma no? Di ba? Kaila Lucy at saka kay Richard Gomez. Kasi nanindigan talaga sila di ba? Kumbaga, naniniwala pa rin talaga sila sa leadership ng mga Duterte. Kahit wala silang budget at tinanggalan sila ng budget, nanindigan pa rin sila. Kaya saludo po, Lucy and Richard Gomez. May mga paninindigan. Hindi naman napigilan ng taong bayan na mas lalong bumilib at sumaludo sa paninindigan ni Richard Gomez at magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, grabe na talaga ang gobyerno ngayon. Nakakatakot na lumabas at maglakad-lakad kasi dumadami na sila sa kalsada. Akalain mo ba naman yung sabi ni Marbel at spokesperson ng PNP, lalo na si Torre, na pagpalipas oras lang daw kaya gumagamit lalo na sa mga nag-o-overtime. Kung ganyan ang utak ng gobyerno ngayon, lulubog talaga sa kumunoy ang bayan na ito. Kaya maraming salamat Congressman Richard Gomez dahil sa may tunay na puso at matapang na paninindigan sa tama at katotohanan. Maraming salamat Richard Gomez sa iyong matapang na paninindigan sa tama at katotohanan. Sobrang hangat saludo po kami ng taong bayan sa iyo. Sana patuloy mong ipagtanggol ang mga Duterte sa mga sakim sa kapangyarihan at sa mga buayang mambabatas sa Kongreso na pilit pinapabagsak ang mga Duterte. Sampalin mo silang lahat ng kahiyan at katotohanan na may matapang na paninindigan. Maraming salamat po. Sila ang tunay na politikong nagsisibi ng totoo sa kanilang nasasakupan. Congratulations Lucy and Richard Gomez. Mas lalo po kaming humahanga sa inyong paninindigan. Tulog kasi palagi ang Presidente at PNP. Hi, dito na sana mapitsa ang Presidente na yan. Sana may mga politiko na mag-file o may politikong gagawa ng batas para sa drug test sa lahat ng official mula Presidente hanggang barangay. End quote. Pag-usapan natin ngayon itong Facebook Reel posted by Kipi Chu tungkol po kay Mayor, re-elected Mayor Ormoc, Lose Torres Gomez. Nako, umiiyak siya. Alagang hindi niya mapigilan ang kanyang pag-iyak. Nanalo na siya Bakit pa iyak? Tears of joy. Ito, ang post ni Kipichu or Crescent. Lore Torres Gomez has won many elections, but this is the first time she's this emotional. Okay? Bakit emotional? Ito ang kanyang statement. We were always being aligned with God's will and doing the right thing, even when the enemy is not doing the right thing. We have prevailed because we have God's favor. Wow. So, ang ganda itong statement niya. Inaapi sila sa Ormoc. They stood their ground and didn't sign the impeachment and has kept
praising. Inaapi sila sa Ormoc, inaapi ang mga Torres Gomez because they stood their ground, didn't sign the impeachment, and has kept praising the Dutertes. Yun. So kahit nanindigan sila sa tama, inapi sila, pinailan sila ng kaso kung ano-ano, tinatakot. Hinamon ng duelo ni Kerwin Espinosa itong si Richard Gomez. So, magpasalamat tayo sa taga Ormoc dahil pareha silang taga Davao. Hindi sila nasilaw sa pera, they stood their ground kasi nakita nila ang kaibahan ng Ormoc. Okay, ang Ormoc City noon is maliit lang na syudad. Malayong mas malaki ang Tacloban. Long time ago, Tacloban na yan. Sikat na yan. Maalala ko, Ormoc City, yung may environmental disaster, when was that? 1990s pa ata, yung bigla ang flash flood. Libo-libo, around 6 or 7,000 namatay sa Ormoc dahil sa flash flood na yun. So, hirap na hirap ang Ormoc noon. Plus, ang Ormoc naging sentro ng kalakaran ng pinagbabawal na droga nung wala pa si Tatay Digong. Hindi, ito na nga, pumasok sa eksena ang mag-asawang Torres. So, nagpalit-palitan lang sila, mayor, congressman, ganon. Sila na ang namahala. Ano na ngayon ang Ormoc? According to Cresset, may nabasa akong post ni Cresset Laureta Chu, sinners niya. Malayong mas mayaman na ngayon ang Ormoc City kumpara Tacloban City. Ulitin ko, income wise, mas malaki ang income ng Ormoc City kumpara sa Tacloban. Bakit nagkaganon? Kasi because of good governance nitong mag-asawang Torres. Plus yung peace and order, yung kampanya sa droga naging matagumpay. Kaya nga nakakatuwa, maraming sumaludo kay Congressman Richard Gomez nung kasagsagan pa ang Quadcom hearing, nung siya lang nagsalita na nag-testify siya na very successful ang war on drugs ng Duterte administration nung panahon niya as mayor ng Ormoc. So, wala, hindi makaimik yung mga kapwa niya kongresista na sinisira ang record ng war on drugs. Kasi sabi niya, panahon ko, grabe ang Ormoc. Kitang-kita ko kung gaano kalala ang problema namin sa droga, but because of the war on drugs ni PRRD, tumino ang Ormoc. Wow, parang sampal sa mukha sa mga nagpapalabas na failure ang war on drugs. So, di ba? Pagkatapos noon, yun na. Hindi pa siya pumirma. Congressman Richard Gomez, hindi siya pumirma sa impeachment. Sabi niya, kahit wala tayong pundo, sabi niya, wala tayong okay lang. Mas mabuti yung may prinsipyo ka kaysa yung mapera ka naman, wala ka namang prinsipyo. So doon, minahal ng taga-Ormoc itong mag-asawang Torres. Kaya ngayon, panalo silang dalawa. So, kung may Davao City sa Mindanao na naging center of good governance, meron ding Ormoc sa Visayas, another center of good governance. Kaya yon, umiiyak si Mayor Torres. Magbasa tayo sa mga comments, nakakatuwa yan. Kipicho, sabi niya, grabe, daming pinagdaanan nila Lucy at Richard for refusing to sign the impeachment. And this is why Ormoc remains the richest city in Leyte. Ito na yung sinasabi ko. Sabi ni Kipicho, this is why Ormoc remains the richest city in Leyte and Tacloban has trailed in the third place despite being the capital. Okay? Matagal ko nang naririnig yung Tacloban. Panahon pa ng
Marcos Sr. at saka First Lady Imelda, Tacloban na yan eh. Kasi taga nandyan yung mga Romualdez eh. Eh bakit mas mayaman na ang Ormoc? Ang Tacloban, pangatlo na lang ay mayroong pangalawang syudad na mas mayaman pa. Nakalimutan ko na yung post niya, no? Kokolokoy, sabi niya, good job, Ormoc. John Joe, ito, I was born and raised in Ormoc City, and up until today, I'm still residing here. The Gomez family had been attacked numerous times, but they stood up in what they were fighting for, and it was for the people of Ormoc City. Going back when they were not in the position, Ormoc City has been named as the drug capital of Eastern Visayas during the 2 decades reign of the Red Team. Richard Gomez's first attempt as mayor was unsuccessful. We are thirsty for a change. That is why we are saddened that he was not able to make it. But Richard Gomez didn't stop there. Finally, on his second attempt, he made it. His first term was a major change. And I believe the people of Ormoc City applauded him for that. Since then, they've been irreplaceable. Gomez family and its members, we Ormocanons thank the Gomez family and its members for their courage to fight for what is right and for the betterment of our city. Now I can say that we are absolutely far from before. We can walk on the streets of Ormoc City alone without being scared at any time. Much more, we are delighted that he did not sign the impeachment of BP Sara, for he believed that the implementation of his father's war on drugs really helped our city to what we are today. This though, Richard Gomez and Lose Torres Gomez will definitely not be forgotten, for they serve the city of beautiful people genuinely. Ang ganda naman. Testigo, taga Ormoc City. Oh, anong masasabi nyo? So mabuhay ang taga Ormoc City, mabuhay si Mayor Lose Torres and Congressman Richard Gomez. Pag-usapan natin ngayon itong post ni Kipi Chu tungkol sa zero ang score ng partido ni BBM. Yung tatlong kandidato ng kanyang Partido Federal ng Pilipinas ay diretso inidoro. And then mamaya, basahin ko yung statement ng Pangulo tungkol sa resulta ng eleksyon na parang nawalan na siya ng yabang. Nung una, ang yabang kasi yung sabi niya, we have the best candidates in town. Yung kabila, inutosan lang ng suka. Tapos, we aim for 12-0. Ganon siya nung simula eh. Ngayon, wala na. Parang, I don't know, kandila na natutunaw. O parang binuhusan ng malamig na tubig. Okay, sabi ni Kitty Chu, grabe, ngayon ko lang na-realize na wala pala talagang nanalo na senador who ran under BBM. Okay. BBM is the chairman of Partido Federal ng Pilipinas. He only had 3 senatorial candidates, all of whom he got from PDP Laban. The rest who won are candidates of other parties. Kaya nga alyansa kasi iba-iba sila. They're not under BBM. Okay. Soto is National People's Coalition. Cayetano is Nacionalista. Lacson is Independent. Lapid is National People's Coalition. Tapos si Erwin Tolpo, Lakas CMD. Yan yung 5 nanalo sa kanilang alyansa. Yung mismong partido ni BBM na Partido Federal, 0. Itlog. Okay, so si BBM pala talaga walang naipanalo na kandidato from his own party. Ano ang meaning nito? Oh, yan. So pinakita niya, Abalos, Pacquiao, Tolentino. Lahat yan dating PDP. Sino ba ito? Abalos, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, dating MMDA chairman, panahon ni Digong. Kaya, PDP yan si Abalos. Noong 2023, nung malapit na ang eleksyon, umalis siya sa
Umalis siya sa PDP, naging partido, federal. Ito naman si Manny Pacquiao, original yan na PDP. Naging presidente pa ata noon eh. Kaya lang, tinalikuran niya si Tatay Digong. Lalo na itong si Tolentino, presidente yan ng PDP. And then, umalis. Yan, puros mga nagtraidor kay Tatay Digong.